Alam mo, report mula kay Edniel Parosa. Ayan, ano nga ba yung Budrey Morten. Greetings yan sa kanila. Good morning. Mamaya, sige. I-google ko nga yan mamaya. Mamaya nga. Pero ito muna lang kay report ni Edniel. Good morning din kay Dr. Isa Suntay. Ayan, mukhang galing siya ng Russia. Ayan. Wow. Okay. From Russia with love. From Russia with love. Pag-audit naman sa mga nuisance o mga panggulo sa national government project sa mga daluyan ng tubig sa Metro Manila. Natapos na ayon po yan sa Metro Manila o Metropolitan Manila Development Authority. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Tapos na ang proseso ng fact-finding sa mga proyekto ng national government na may tuturing na nuisance o sagabal sa halip na makatulong pa sa pagbaha. Sa ambush interview dito sa Mandaluyong City, sinabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes na naisumiti na ng Commission on Audit ang resulta ng kanilang pagsisiyasat sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga ito ay mga flood control projects na hindi gumagana tulad ng sa Matalahib Creek sa Quezon City na gawa ng kontraktor sa Diskaya. Ayon kay Artes, hindi bababa sa 52 booster pumps ang kanilang nakitang dapat nang alisin sa ilalim pa lamang ng MMDA. Pero pagdating sa iba pang mga ahensya ng gobyerno gaya ng sa pangangasiwa ng DPWH, aminado si Artes na kung piklong usapin kung babaklasin din ang mga ito. Dadaan pa kasi ito sa panuri ng COA, lalo't pera ng gobyerno ang ginamit na pondo para ba ipatayo ang nasabing mga nuisance project. Pakinggan natin ang MMDA Chairman. Nagsabit na naman kami ng mga reports. So, I understand na COA ay meron na rin findings sa kanilang report na isinabit na rin po sa mga appropriate authorities. So, hintayin na lang po natin. Pero, tapos na po yung fact-finding. So, para sa NCR, I was speaking about NCR. Kasi dito naman, mas madali pong i-audit. Mas madali makita, mas madali malaman. Nauna lang nagkasundo ang Metro Manila Council na tanggalin ang mga tinawag nitong nuisance government project sa mga ilog, creek at iba pang daluyan ng tubig sa Kamaynilaan. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Lakay. Wala ba yung mga congressman dyan na may mga flood control projects? Wala. Ang nandito lang kasama ngayon ni Chairman kanina pala si Mayor Menciabalos kasi nandito si MMDA sa area ng Mandaluyong dahil mula nung nilaunch ni Pangulong Bongbong Marcos yung bayanihan sa estero dito sa Metro Manila, inisa-isa itong mga identified na mga estero lakay na kailangan ng mahukay yung ilalim kung hindi man malinis wala doon sa mga basura. Ayan, okay, Rud. Ayan, at saka siguro General Omet Browner, ayan, bakit nga ba ganun? Nung araw naalala ko nung estudyante pa ako, yung mga drafty ang naglilinis Edniel, ha? Alam mo yung mga drafty, yung mga training ng sundalong army. Nagte-training pala. Oo, sila yung naglilinis sa mga estero nung araw dyan sa mga University Belt Naalala ko, nagdip na rin ni General Browner sa interview mo dyan sa studio na pwede naman sila mag-assist sa iba pang agencies ng gobyerno sa mga ganito. Pero alam mo naman ngayon ang AFP Lakay nakatutok na sa external defense. Nagbago yung kanilang ship papunta na ron sa EEZ ng bansa. Akala ko nakatutok sa destabilization. Sa ugong. Pinapagpag Lakay. Pinapagpag ba? Okay nga Rod, maraming salamat Edniel. Balik sa inyo, Lakay at Israel.